Woo! Opo, mababasa yung gamit natin. Hindi ko alam gagawin ko. Okay na muna to for now. Let's go! Sarap magbaba dito kahit malamig. Parang ka naliligo sa yelo. Dito tayo. Ayan. Ilang oras pa ba tayo? 1 hour and 30 minutes. Ayan. Alright. Good afternoon guys. At welcome back po muli sa aking channel. At ngayon po papunta po tayo ng Real Quezon para mag-moto camping. Kasi excited akong gamitin yung ating bagong drone. Kaya lang mukhang hindi tayo bibigyan ng pagkakataong makapagpalipad. Hopefully sana mamaya gumanda yung panahon. Kasi parang kanina sa Taguig medyo umaaraw-araw na eh. So pakita ko lang sa inyo yung mga gamit ko. Dito na ako nag-intro kasi nag-jacket na ako, huminto na ako. Meron tayo ditong bag, dry bag. Nandiyan yung tent, lamesa, mga pole, trapal. Tapos dito sa likod natin, yung ating alloy box. Buti na lang, huminto tayo, hindi pala nakalak. Nandito yung ating mga drone sa loob ng alloy box. Tapos sa ibabaw yung ating, ayan, gamit sa panluto. Sa ilalim ng upuan ko, parang wala naman atang laman. Ang gamit natin yung ating ADB 160. So base sa aking mapa, nasa 1.5 hour mula dito sa Tanay, makakarating na tayo ng Real Quezon kung saan tayo magmo-moto camping. At ang pupuntahan po natin ay ang Camp Awul. Babalikan natin yan doon sa mga nakapanood dati ng vlog natin sa Camp Awul nung nag-review tayo ng EcoFlow. Hindi ko kayo naikot doon sa lugar. Kaya ngayon, babalikan natin at doon tayo mag-moto camping. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lugar, anong mga meron doon, at saka mag-enjoy tayo. At excited na rin akong gamitin yung mga binili kong pang moto camping na ang tagal ko nang sineset up, ang tagal ko nang pinaplano, at kung kailan yung medyo bumabagyo, medyo umuulan, doon pa natuloy. Time check, it's 1:37 ng hapon. So makakarating daw tayo doon ng alas 3. Bali ang check-in doon is alas 2. So tara, biyahe muna tayo ng 1.5 oras. Kung magmumula kayo sa Taguig o Metro Manila, ang biyahe nyo halos aabutin kayo ng 3 hours. Pero depende yun sa traffic, depende kung anong oras kayo umalis. Umalis ako mga alas 12 na kasi sakto lang yun. Ang check-in kasi doon is alas 2. Tapos nagpa-reserve na tayo kasi for reservation dapat doon, bawal ang walk-in. Madali lang naman, message lang kayo sa page nila. Gaya ko, kanila lang din ako nag-message sa kanila. At ayun, na-accommodate naman nila ako. So dito sa part na to mainit. Bago pala tayo dumiretso ng Camp Awul, dadaan muna tayo ng palengke para bumili tayo ng lulutuin natin. At hindi ko pa alam kung ano lulutuin ko. Bahala na mamaya pagdating natin sa palengke. Twisties na guys, paborito ng mga rider oh. Nagpalipad ako ng drone dito guys. Tapos sa baba, dito sa kanan natin, mayroong falls. Tapos dalawa siya eh. Isa dito sa bandang unan, tapos isa banda rito eh. Ang ganda, kaya lang medyo madumi yung tubig. Tapos hindi rin natin alam kung galing yun dyan sa mga bahay or ilog talaga siya. Pero ang ganda niya, lalong lalo na siguro kung malinis. Dito na tayo sa Pililya. Kita natin dito yung windmill oh. Sa tingin nyo, sino kayo nakikinabang niyan? Yung energy na nakukonsume niyan o na-harvest, sino kaya ang manage at saka sino kaya nakikinabang? Private company kaya? I love Mabitak. Guys, tingnan nyo, may nadaanan ako dito. Naguhuli sila ng isda. Nahuhuli kaya dito? Siguro tilapia. Ang dami nila. Yun. Nahuli si kuya. Wala. May nahuli nila dun. Naalala ko tuloy ng kabataan namin. Sa ganyan din kami naguhuli ng tilapia. Ayan guys, may nakasulat pala dito. Camp Awul, straight ahead. Dito pa lang sa Mabitak, makikita nyo na mayroon na sila kaagad na signage.
Welcome to Pami, Laguna. Ito, pamilihang bayan ng Pami. Dito na tayo bumili ng bigas. Pabili nga ako kuya, ano lang, kalahating kilo lang. Pang isang tao lang. Nabibili bang manok dito kaya? Manok po. Oo. Meron po dito, meron po dito. Dito, sa kabila. May manok po kayo? Meron. Kaso ang manok namin, like quarter lang na. Dagdagan nyo nga po na isa pang piraso. Baka mabitin eh. Yung kanina po. Ayan. Ito. Ayan. Yan, okay na po yan. Yan, 68 lang. 68 lang. May manok ka na. Bawang na lang. Kunin natin ang bawang. Ma'am, makikidoble daw po ako. Sige. Pahalo na lang po ako dyan yung bawang. Tidbids. Yun, tidbids. Tidbids. Pag may ganyan. Po. May ganyan. Ah, 98 lang na yan. 98. Thank you po. Nandito yung ating manok. Tapos yung tidbid, sana hindi siya mabutas. Yan. Wala kasi akong lagayan eh. Yun yung kulang ko. Tapos bumili na tayo ng tubig. Dito na ako bumili kasi sabi ni kuya, medyo malayo pa raw yung susunod na bayan o palengke. Baka daw mamaya pa pagbaba pa nung sigsag. Eh parang hindi na tayo aabot dun eh. Kasi base dito sa mapa natin, nasa 25 kilometers. Papasok pa kasi to kaya medyo malayo na to. Malayo na to dun sa highway. Baka wala na tayong mabilhan. Kaya nanigurado na tayo. Buti na lang yung nabili natin na manok is frozen pa. Medyo may yelo pa kaya tatagal pa siya kahit isang oras na hindi pa lutuin. So ang kulang ko na lang ay patatas. Guys, nandito na tayo ngayon sa Pami Real Infanta Road. Medyo malubak yung gitna. Dito tayo sa sementadong ito. Malubak yung asfalto eh. Malapit na tayong kumaliwa guys. 600 meters. Ang lalaki ng butas ng semento. Oh, ito pa oh. Lalim. Dahil sa pag-uulan yan. At dito na daw tayo kakaliwa. 101 meters. Saan na yun? Ayun. Wala na akong ibang signage na nakita kundi ito lang. Dito tayo. Eh, nakasulat naman doon. Camp Awul. Turn left. Dito yan sa Barangay Liabac, Sinuluan, Laguna. So, ang palatandaan nyo, itong pa-corner na to. Akit na tayo. Ito, may nakalagay sila dito, malaking tarpaulin, no? Camp Awul. Ayan. And then yung kalsada, halos isang sasakyan at saka isang motor yung magkasya. Base sa mapa, nasa 6 kilometers pa mula dito sa may bungad. Aabutin pa tayo ng 23 minutes. May pasok pala dito. May pasok pala dito. Kala ko walang pasok ngayon. Eto, school. Bill tayo dun. May nakita ako na patatas. Patatas. Magkano po sa patatas? 32 po. Okay, may patatas na tayo. Bumili na rin ako ng sili. Mula doon sa bungad, medyo malayo pa. Kahit 5.5 kilometers, abutin tayo ng 21 minutes. Sumabit na lang siya eh. Uy, wow. Linis ng tubig oh. Kaya may hara na ganito. Siguro para hindi umapaw. Ang daming aso. Excuse me, doggy. Alam ko may madadaanan pa tayo dito malusak. Pero ito parang bagong sementado oh. Uy, eto na. Ito na yung may tubig sa daanan. Ayan oh. Wow. Pero kahit nag-uulan, mahina lang yung tubig. Ayan. Guys, look at that. Tara, tingnan nga natin doon sa taas ko anong meron. May hagdan doon oh. Siguro pwede ka pa umakyat doon. Ito malalim to oh. Pwede kang magbaba dito.
Ang lamig ba? Ang lamig ng tubig. Tingnan nga natin sa taas kung ano pang meron. May parang pool pa dito. Oh, eto. Pwede ka magbaba dito. Ayan oh. Saan maganda dyan? Fresh water. Running water. Sarap maligo dito. Bukas try natin dito maligo, ano? Lamig oh. Tingnan natin bukas kung maliligo tayo dito. Or balikan natin ang wala tayong dalang gamit. Camp Awol, dito diretso sa kanan kayo. Lubak. Lubak. Yeah. May ilang perasong hindi pa sementado. Pero basic lang. Kayang-kaya ng sedan. Yeah. Ganda ng view. Ito medyo rough road. Ayan na. Guys, itong Camp Awol, pag titingnan mo sa mapa, yung kabilang bundok na yan, nandyan yung Jarrell's Peak. Nasa kabila lang. Kaya lang, wala kasi siyang direktang daan papunta dun. Kung meron sana, ang lapit na nito. Ang bilis. Woohoo! Kabundukan, Sierra Madre. Straight ahead, Camp Awol. Medyo malumot guys. Ingat-ingat kayo sa pagpreno pag dito. Lalo na pag walang traction control yung mga motor nyo. Ayun o, medyo maberde. Malumot tsaka basa. Ayan, dito na tayo. Good afternoon po. Opo. Sige po. Oh guys, welcome Camp Awol. Dito na tayo. Park muna tayo dito para mag-register. Time check, it's 4 PM. Ayan, walang signal. Hello po. Good afternoon po. So, ayun, so yung reservation po natin ay sa Riverside. Sabi po ni Adu, if okay lang daw, kasi abakante naman po tayo sa platform. Kasi ngayon po, parang meron po yata tayong low pressure or may signal po ng bagyo dito po sa Quezon. Okay, so guys, ang gagawin natin, hindi tayo makakababa dun sa mismong Riverside tsaka itong motor kasi daw mataas yung ilog. At ganun din, pag umulan, is may chance na palipatin din tayo dun sa platform. So, ang napili ko is, dun na lang tayo sa platform. So, maiiwan yung sasakyan natin dito, yung motor natin. Tapos, yung mga gamit, bubuhatin na lang namin ni Kuya. Ang maganda dito guys, merong mag-a-assist sa inyo at tutulong sa pagbuhat ng mga gamit kung sakaling, yun nga, hindi kayo makababa o hindi makalapit yung inyong sasakyan dun sa mismong paglalagyan mo ng tent. Buti na lang guys, yung ating laman nitong ating alloy box is meron akong separate bag. So, ang ginagawa ko dito, isuhugutin ko na lang gaya nito. Ayan. Oh, di ba? And then waterproof. Tapos hindi na namin kailangan bitbitin itong box kasi mabigat tong box eh. Nasa 7 kilos na 'yan. So, eto lang bibitbitin ko, di ba? Alright, let's go. Simulan na natin maglakad, guys. Sabi ni Kuya, mabilis lang daw yung lakad namin. Kasi nga ang bilis maglakad ni Kuya. Yan pala yung fish pa. Hello po. Ito yung Riverside. So medyo mataas daw yung tubig na yan. Dito kasi pwede kayong maglagay ng tent. Tapos yung sasakyan nyo, maganda kasi dito eh. Ito na mismo yung ilog. Tapos dun ka tatawid. Ayun pala yung malalim. Oh, malalim no. Dito mababaw, dyan sa gilid. Yan. Ay malalim, hanggang tuhod mo na. Halos abutin yung tuhod, malalim nga. Aabutin yung panggilid natin. Sige kuya, doon na lang no. Pag mahina na lang bukas, punta ako dito, picture lang. Dito rin pala guys, mayroong mga saksakan kagaya nito, mga outlet. Pero bawal kayo magsaksak ng mga rice cooker, toaster, heater, lahat na nag-iinit. Bawal. No kuya? Bawal. Ano lang pwede? Yung mga ano lang po. Ilaw, rechargeable. Pero dito maliwanag na, may mga ilaw sila guys. Papakita ko sa inyo mamayang gabi. Tara kuya, para makapag-settle na tayo. Ang ganda nun nila nakara namin no.
Ganda, no? So guys, nandito na tayo kung saan yung pwede nating lipatan. Ito yung platform. Ayan, meron ditong 3. Kaya lang hindi siya riverside. Unlike dito sa isang, anong tawag nyo kuya dito? Hanging platform. Hanging platform. Etong hanging platform, 2,000 yung bayad dito. Malaki kasi, parang pang-family siya. So tayo naman, isa lang. So medyo mahal para sa atin yung 2K. Di ba tayo guys, mas pipiliin ko na lang doon sa riverside kahit bahain tayo, kahit ulanin tayo. Okay lang, kasi maganda yung view doon. Accessible kaagad yung river. Though dito maganda rin kasi platform, mapuno, malilim, tahimik. Guys, lesson learned. Silipin nyo muna bago kayo magbitbit ng maraming gamit. Final na guys. Dito na tayo. Hihiram ako, magre-rent ako sa kanila nung tolda para lagyan natin itong sahig. Para kung sakali, umulan, hindi maputik. So dito tayo sa ilalim ng puno. Para kahit paano, kung lumakas man yung ulan, hindi direct agad doon sa ating tolda o trapal. Shed culture. Tapos, pag ganyan. Ito maganda dito, may punong pagtatalian. So, makakatipid tayo ng pole. Kasi, yung isa puno. Okay din. Yan, tapos, ganito siya. Ang patibay. Mali dito sa loob. Yan. Meron siyang ganito. Yan. Di ko nga lang alam kung paano gamitin. Feeling ko ano to. Easy lock. Pero madaling tanggalin. Ito ata oh. Yun. Ayun pala. Higpit na oh. Ganun lang pala yun. Pagluluwagan mo, oh, okay. Para mataas yung tolda ko. Pag umangin to, yari tayo. Buti na lang maraming bato dito. Pwede natin itali sa bato. Baling hugot lang. Yan. Yun. Alright. Meron na tayong tolda. Nakairam tayo ng tolda, which is 150 pesos. Meron akong ganito, kaya lang hindi ko na dinala. Kasi feeling ko hindi ko magagamit. Saka ang hirap magligpit ng ganito. So medyo dumidilim na. Kailangan na natin set up yung ating ilaw. Ito, nakabili tayo nitong ilaw na to. Ito is halos tumatagal to ng 8 hours. Mas matagal pa nga sa 8 hours. Sabit na natin dito. Yan. Okay. Set up na tayo ng ating tent. Tapos sabit-sabit na lang yung gilid. Yan. Okay na. Yan, tagaktak na yung pawis natin. Ang natatayo pa lang natin, trapal, yung tent, tapos sa setup na tayo ng lutuan natin. Guys, ito maganda dito sa tent na to. Itong pinakang outer layer niya, medyo may awang. Ganyan siya, oh. Yan, nakikita nyo ba yan? So, hindi siya dikit dito sa pinakang inner layer. Kung mabasa man itong outer layer, okay lang. Kasi parang payong yan, eh. Pag nag-moist yan, mababasa rin yung loob. Pero dahil nakaawang siya, so hindi ito mababasa yung inner layer. So, safe yung gamit mo sa loob at saka ikaw, hindi ka mababasa. So, bali may ganito pala siya, guys. Yan, oh. Ay, yun nga lang, hindi matibay yung mga kasama niyang mga bakal na ganito. Kailangan nyo magpalit. Gawa ko muna ng paraan kasi hindi pa ako nakakabili ng mga gamit ko eh. Tabunan ko na lang muna ng mga bato.
Ganyan, house cover yan. Pwede mong lagyan ng gamit dito sa silong na yan. So yung tinupi natin na yun, pwede nating ilatag papunta dito o i-close. Para yung ulan is tatapon lang dito, tapos yung inner hindi mababasa. Medyo malayo yung tapon ng tubig. Ayun na po. Sakto, pinatapos lang tayo mag-set up ng tent tsaka ng trapal. Time check, it's 5:33. Okay na yung ganito para malamig yung ating pagtulog. Hala, natanggal. Bumaba. Naipon yung tubig. Mali yung lagay ko, guys. Naipon yung tubig. Ito kailangan natin i-adjust to. Ala. Oh no. Natanggal. Natanggal. Tingnan yung nangyari. Natanggal. Whew. Opo, mababasa yung gamit natin. Natanggal. Hindi matibay yung paglagay ko. Dumulas. Lumulundo. Dapat nasa ilalim yung tali. Dapat dito sa ilalim. Ganito. Ayan. Naipon yung tubig sa gilid. Dapat siguro pababa dun. Tanggalin muna natin to para bumaba yung tubig dito. Yun o. Naipon yung tubig eh. Mali yung paglagay ko. Ayun o. Naipon siya. Kaya bumabagsak yung tolda natin. May magandang gawin dito. Tapos itong gitna. Ito. Tapos doon naman siya maiipon. Kailangan tanggalin to para bumaba. Ibaba ko na lang to. Yan, ganyan. Hindi ko alam gagawin ko. Sa likod. Sa likod. Ito pa. Dapat pababa dito. Kaya yung tubig nasa likod natin. Yan. Kaya. Sarap naman. Adjust natin. Malaking bato na to. Pag bumigay ka pa dyan, ewan ko na lang. Yeah. Yeah. Yan. Lagyan natin ha. Daanan ng tubig. Takay dun. Dun sa river. Go sa river. Go. 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 Puno na tubig ilalim. Okay na muna to for now. Ang problema ko na lang, yung tubig sa ilalim. Kailangan kong tanggalin yun. Kailangan kong tanggalin yung laman muna pala sa loob. Pero ang galing ha. Tuyo siya. So, buuin na muna natin tong table para may pagpatungan tayo dito. Medyo mahaba pa ang gabi. Kailangan natin makasurvive. Ganyan na muna yung setup natin. Hindi ko talaga mahanap yung proper way niya para hindi naiipon yung tubig.
So magluluto na siguro tayo. Okay na muna to for now. I think makakasurvive na to ng hanggang bukas. Hindi naman basa yung loob kahit may tubig yung ilalim. Ang galing ng tent. Papakita ko sa inyo mamaya kasi basa tayo. Luluto na muna tayo bago tayo magpalit. Hindi ko alam kung nasa CR eh. Tawagan ko muna sa radyo. Pero binigay sa atin na radyo na kung saan doon natin sila makukontak. Tawagan natin sila guys kasi itatanong ko kung nasaan yung CR. Ito po, Riverside. Hello po, Riverside. Wala sumasagot guys. Ayun na, lumalakas yung hangin. Pero I think okay naman tong setup na natin. Tibay na yun. Hindi na yung dadali ng malakas ng hangin. Hopefully. Tara, puntahan na lang natin sila. CR guys. Guys, ang ganda niya pag gabi oh. Yung walkway merong ilaw. Kabila. Ayan. Saan tayo pwede mag-igib ng tubig? Grabe, lang tayo. May bagyo pa pala. Saan yung dinaanan natin? Hindi ko makita yung daan. Doon ata. Hindi, cabin yun eh. Ito pala. Yun. Pala. Ayan guys, so dito may mabibili kayo malamig na tubig, coke, mga soft drinks, yan, mga inumin, noodles, cup noodles, C2. May mga butane din, disposable na plate saka cup. Ayan, mga asukal, magic sarap, yan, mga panluto. Ayan, mga snacks. So, mga meatloaf. Ayan. Ma'am, makikilista na lang po ako. 50 ang isa. Sige po, makikilista na lang po ako. Ma'am, baka pwede makahiram ng payong. May payong pa ba tayo? Wala? Pag nalabas ako, basa. Alright guys, nakabili na tayo ng tubig worth of 50 pesos. Medyo mahal yung tubig dito kasi malayo yung biyahe. Wala rin tayo nahiram na payong, kaya pag pupunta kayo dito, magdala kayo ng sarili nyong payong kasi panghatid nila ng guest yun. Saka magdala din pala kayo ng flashlight kasi iilan lang yung mga ilaw. Yung mga walkway na ganito is medyo madilim, medyo malabo na yung mata nyo, hindi nyo makita. Kaya magbaon kayo ng flashlight. Diyan tayo pwedeng kumuha ng tubig saka CR. Medyo nakakalito kasi hindi ko pa na-explore yung buong area. Bali ito yung kanilang hallway kung saan pwede kayong kumain. Siguro pag may mga event to. At saka siguro pwede rin kayo dito pag lumakas yung hangin, yung tubig doon sa baba at saka yung ulan. Pwede kayo lumipat muna dito. Meron pala tayong binili guys na foldable bucket, 20 liters. Ito yung paglalagyan natin ng tubig. So ito yung CR nila. Wow, ang laki ng CR, ang lawak. Sa kabila, laki din. Tsaka malinis. Ayun, may ilaw pala. Ayan. Sa kabila rin, tingnan natin. May ilaw pala eh. Yun oh, lawak oh. Tsaka malinis. Ito nga pala yung ating lutuan. Wala nga lang siyang pantabon, kaya sana hindi umangin ng malakas para hindi mapaling. Uunahin muna natin yung sinaing. Yan, nakabili na pala ako nitong pandugtong. Dati kasi gamit ko to nung pumunta tayo ng Baguio. Wala yung pandugtong, so bumili ako ng separate. Kaya dapat pala pag bibili nito, dapat may ganito. Yung panglock dun sa pinakang butane. Maganda pala yung bag ng aking mga kaldero. Ito, isang bag siya. Ito pala yung manok natin. Sana okay pa to. Ito siya guys oh. Isang bag na yan. Yan, nandito na lahat. Dito yung bigas natin. Itong mga samya, kutsilyo. Ang kailangan ko is yung
saingan natin. Yan, may baon tayong saging na naipit na. Luto na kaldero. Yan, bagong bili ko lang to. Hindi ko pa nagagamit, ngayon pa lang. Hindi ko na dinala yung kanyang takuri. May takuri kasi to eh. Hindi ko naman gagamitin. Pwede naman tayo mag-init ng tubig sa maliit na kaserola eh. Testingin muna natin, baka may hindi mag-apoy eh. Lo, malakas. Malakas. Ayun, may dumarating na magka-camping siguro. Ayan o, 4x4. Kapagsaing na tayo sa wakas. Yun o, lakas. Tapos linisan na rin natin tong ating manok. Dito na natin lutuin to sa kawali. Meron pala akong tinapay dito, gutom na ako. Manatan na muna natin itong tinapay. Kasi ang kinain ko lang kanina tanghali is lugaw. Nakakadahit din palang pag-camping, no? Yung saging ko nasira na. Naipit. Naku. Depend. So guys, luto na ating sinaing. Ngayon mag-aadobo naman tayo. Pero bago natin adobohin tong ating manok, gusto kong prituhin muna para mas masarap. Okay pala yung lagayan ko ng mga condiments. Oh. Kay misis to. Tsaka kasi yung mga medyo aesthetic sa pagdating sa mga camping. Wala, nabasag yung itlog. O nga pala, may panghalo pala tayong itlog. Tagilid. Maganda yung arrangement guys. Oh. Ayan o. Hindi siya magulo. Pagkatapos maprito, lutuin lang natin ng konti, medyo crunchy konti, tapos saka natin i-adobo. Okay? Ayan na, luto na yung ating manok. Bale, gigisahin naman natin yung bawang. Dito na rin tayo mag-aadobo. Binuwasan ko lang yung mantika ko para panggisa lang doon sa bawang. Daming patatas ha. Lagyan na natin ng toyo. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang daw. Pero dami ko nilagay. Paminta. Dami. Doggy, mamaya na. Kain tayo mamaya. Suka. Yun. Palambutin lang natin to. Tama na kaya yun? May bantay tayo. Hello. Hello, doggy. Hello. Hello. Parang may lahi. Parang yung K9. Mamaya, hindi pa luto. Kain tayo mamaya. Na, kumukulo na. Palambutin lang natin itong patata. Parang yata suka. Maliit yung ating kawali. Hindi kasya yung manok.
Daming patatas. Pwede na to hanggang bukas, oh. Lagyan natin. Apaw. Punong-puno. Lasa nito. Sarap. Manimis-namis na maasim-asim. Na maanghang. Yung konti sabaw. Luto na guys. Ito na. Ngayon na natin tong itlog. Baong ko tong itlog eh. Nadurog. Sarap. Sarap to. Ayan, makakain na tayo. Alright. Ito na. Go. Let's go. Let's eat. Bago tayo kumain, maligo muna tayo kasi gusto kong umupo habang kumakain. Ayoko namang umupo dun sa upuan natin na basa tayo kasi gagamitin pa natin bukas. So, ang ginawa ko, yung pagkain natin pinasok ko muna dun sa tent. Kasama yung table para safe yung ating pagkain at saka baka mamaya, mas mauna pa yung aso dun sa atin. Ligo muna tayo saglit para hindi na rin tayo magkasakit. Kaya lang wala tayong payong. So, pagbalik natin dito, mukhang mababasa rin nata tayo ah. Medyo malayo lang yung CR. Kailangan natin maglakad dito. Ah, ito pala. Asa na? Ito pala. Nakakaligaw. So ito yung upuan ng Decathlon. Ang maganda dito guys, na-fold tapos ang dali lang i-assemble. May pattern naman siya. Ayan. May mga tali naman siya kung saan siya. Ayan. Ito. Tapos ganyan. Lagyan na natin yung pinakang ano tawag dito? Yung tela. Ang maganda sa Decathlon guys, pag halimbawa, bumili kayo ng ganito tapos na-testing mo na, parang medyo naliliitan ka o hindi ka komportable, pwede mong papalitan sa kanila ng halimbawa, yung mas malaki. Mag-a-add ka lang. Halimbawa, ito is 1,500. Tapos yung ipapalit mo is 3K. So, ang idadagdag mo na lang is 1,500. Parang sinubukan mo lang yung product nila. Basta hindi pa lumalagpas ng 1 taon. Yun ang kagandahan sa kanila. Yan. Kakaupo na tayo sa wakas. Oy. Wait, bumabaon. Okay. Sa wakas nakaupo din. Let's eat guys. Tikman natin yung ating niluto. Dami kong kanin, no? Hanggang bukas sa tanghali to. Uy. Sana si Doggy? Umalis na. Siguro sinabi niya scam to. Baka hindi makapaghintay. Kain guys. Sarap. Hop. Sarap. Sarap. Medyo may anghang talaga. Matamis pala yung tidbits. Guys, ubos. Ang natira na lang mga patatas. Halatang hindi ko makain ng gulay. Kala ko may matitira pa ako bukas. Grabe, nagutom ako. Sarap. Set up na natin yung ating tutulugan guys. Ang lupit pala nito, kahit basa yung ilalim. Kasi kanina naglangoy ito sa tubig. Hindi naman tumagos, Galing. Shout out Brown Tracker. Lupit. Itong airbed ko, pinapump lang to. Ito guys, So ganito lang yan. Open mo lang to. Ay, tigas Yun.
Tapos dapat sealed yung dulo. Ito, close. Ito guys, kahit wala ka ng pump, yung air pump, ito lang kahit kamay. Yan o. Yan o. Mahaba siya guys pag wala pang hangin, pero pag nahanginan na, medyo nagko-compress na siya. Yan o. Yung iba sinabi nila madali daw mabutas. Siguro, dahil sobra ng hangin, siguro nasa tamang hangin lang. Yan. And then, meron na yung kasamang unan. Ito. So, ganito ang gagawin natin guys. Sasara natin itong extension na to. Yan. Ayan yung ating gamit dito guys. Secure. Kasi meron siyang extension. Yan. Alright. Siguro hindi na bubuklatin ng aso yan. So magpapahinga na muna tayo guys. At bukas ituturo ko naman kayo dito sa paligid. Kaya wag muna kayong aalis. Kita-kits tomorrow. Good night. Yun o. Bango. Bango. So tapos na tayong kumain, tapos nahugasan ko na rin yung mga gamit nating panluto, yung lamesa. Ang gagawin ko naman ngayon, liligpit ko na yung tent ko at saka ibang gamit natin. Pero yung trapal mamaya na. Tapos after nun, after natin magligpit, iikot ko na kayo dito. Punta tayo dun sa kanilang hanging bridge, giant web, giant swing. Tapos maliligo na rin tayo dun sa kanilang river pool kasi nilagyan na ng tubig, sinaraduhan na. So yun yung gagawin natin plano para mamaya hindi tayo pagpawisan pag nakabisa tayo. Doon pa lang tayo magliligpit para pag uwi natin, presko pa rin tayo. Tapos maliligo din tayo dito sa river. Kaya maliligo na tayo. Ah, lamig. Sarap magbaba dito kahit malamig. Parang ka naligo sa yelo.
Okay, so nakapagbabad na tayo. Tara, ikot naman tayo dito. Dito tayo sa taas. Papunta rito. Good morning po. Ma'am, saan po yung giant swing? Dito po yung daan. Saka po yung spider web. Hanging bridge muna. Sige po. Salamat. Ah, ito pala. Swing, zipline, spider web, walk climb, rappel. Yan, dito. Tapos ayun yung kanilang cabin. Kaya lang, hindi tayo pwede pumunta doon kasi may guest. Maganda dyan kasi may bathtub sila sa labas. Tapos sa baba, doon yung lutuan. Pero kami, mga campers dito, pwede tayong kumuha ng tubig doon. Naku, magkakadahon ulit yung ate. Sipag ni ate, oh. Shoutout muna kay ate. Ang taas pala nito. Ang tarik. Ayun yung dulo. Exercise to. Ang taas agad na inakyat natin. Tara. Nakakahingal. Okay, so ito na yung giant swing. Magsiswing ata sila, sir. Pero bago ka makaakyat dito, talagang mag-exercise ka muna. Tapos ito na yung hanging bridge. Ayan, pababa din siya, oh. Pababa. Pag dadaan pala kayo guys dito sa hanging bridge o pupunta kayo dito, huwag kayong magsuot ng basang tsinelas. Medyo madulas kasi pababa. Ayan. Kung basa naman tsinelas nyo, medyo dahan-dahan lang. Or yung mga Crocs pwede dito. Yung sa akin kasi yung sipit eh. Muntik na ako. Nadulas ako. Baka mamaya pag nadulas kayo, diretso kayo dyan sa baba. Ang lalim pa naman. Guys, ito na yung giant web. Ayun, no? Ang ganda kasi may pool sa baba. Oh. Yan. Tapos ganito kalalim. Ang ganda dito, guys. Tara, punta tayo sa giant web. Ah, eto yung daan, guys, doon sa kabila. Doon sa pinakang main lobby. Bababa ka lang pala dito. Mas malapit. Dito tayo bababa. May ilaw pala dito. So pwede siguro pag gabi. Kaya lang ayun, may ilaw din pala doon sa spider web. Ito yung dadaanan nyo. Para siyang ladder. Yan. Wow, ang ganda dito. Ang taas. Ang ganda ng falls. Pwede tayo dito pumesto. Yan. Uy, gumagalaw pala to. Whoop. May kakapitan ka naman. Uy. Woohoo. Lang dito tayo sa gitna. Yeah, success. Woo! Ganda dito, guys, oh. May falls sa baba. Tapos pag magpipicture kayo dito kayo sa gitna, oh. Woo! Guys, welcome to Giant Web. Dito yan sa Camp Aul. Woo! Welcome to Camp Aul.
Bababa na tayo guys, doon naman tayo sa kanilang river pool. Tapos pakita ko naman sa inyo yung kabilang side. So dito ulit tayo dadaan doon sa dinaanan natin kahapon nung nagkako tayo ng gamit. Papunta doon sa may flatboard. So eto yung kanilang A-house guys. Eto naman mas malapit sa CR. Eto yung CR. Ayun yung lababo, doon di kayo pwede mag-ihaw. Tapos ayun siya. Hindi ko alam kung may tao eh. Check nyo na lang doon sa page nila yung itsura nito. Kasi baka mamaya ma-charge tayo. Good morning sir. Ayun, may tubig na. Pwede na maligo. Yan, kahapon walang tubig yan. Kaya pa eh. Tinanong ko kay kuya kanina kung pwede isa ro. Ang lalim pala no. Hindi, ganyan lang, pa mga 5. Mababaw lang? May jump board sila dito. Tapos pwede mag-swing. Ayun no, sa mga extreme, sa mga gustong adventure guys, ito. Pwede kayo dito umakyat, tapos ayun no, mag-slide ka pababa. Tapos dito, tatalon ka na. Nasa 5 feet daw yung lalim. So mamaya maliligo tayo dyan. Ikot ko muna kayo. So may mga naka-check-in pala dito sa kanilang mga A-house. Kaya hindi natin pwedeng tingnan. Maganda yung A-house nila kasi naka-elevate sa lupa. Tapos meron kang pinakang balcony. Tapos, ayun yung view mo. Oh. Ito magandang swimming pool guys. Natural. Walang chlorine. Linaw oh. Linaw ng tubig. Dito sa camera guys oh. Para siyang medyo blue-green. Tapos galing na tayo dito kahapon. Pasadahan lang natin. Baka medyo madilim yung kuha natin kahapon. So dito, maganda rin dito maghamok sa part na to. Yung mga naka-check-in doon sa cabin, pwede kayo dito sa board na yan kung walang mga guests, kung walang nagka-camping. Ang ganda dito sa spot na to. Guys, ganda no. I see you, close my eyes and I see you. I feel you, I sense you're always there. I hear you, your voice I hear so clearly. So near me, I see you everywhere. And my eyes are filled with tears as you strip me of all my fears. So I stand before you naked and as I am, you fill me with a love too great to understand. Am I dreaming or awake? It's just the same. And I'm crying tears of joy. I never cry for pain. I never cry for pain. You heard me, I called your name and you heard me. You saw me, saw a broken man. Ligo naman tayo. Alamig. Alamig. Ayan, hanggang dibdib ko lang. Mga 5 feet. Let's go. Pagtanong ko doon, side jump ako.
guys! Welcome to Camp Paul! Alright guys, kung hanggang sa mga oras ito, nandito pa kayo, maraming salamat po. Don't forget to like, comment, and subscribe. At sa mga bago sa aking channel, maraming salamat po. Kung mahilig kayo sa adventure, magagandang place na pupuntahan, nasa tamang channel po kayo. This is Kuya Je. Bisitahin nyo na tong Camp Awol, napakaganda dito. Ang daming pwedeng pasyalan. Alright, kita-kits sa mga susunod kong mga adventure. Sana hindi kayo magsawa. Mag-enjoy muna ako dito sa kanilang river pool. At 11 AM mag-out na tayo. At medyo tanghali na, pero dito sa lugar na to malilim kasi maraming puno. Alright, maraming salamat again. This is Kuya Je. Bye-bye!